Hindi na maganda nangyayari dito sa ating baryo, Asulana. Patuloy na lumalaganap ang misteryosong sakit na yon. Nung isang araw lang, ay namatay ang anak ni Aling Pasing. Nakakaawa dahil napakabata pa niya. Nakakalungkot nga talaga ang nangyayari ngayon, Itay. Pero, saan po ba nagmula ang sakit na yun? Walang nakakaalam, anak. Kahit ang pinakamahusay nating mga albularyo ay hindi matukoy kung saan nanggagaling at nag-umpisan sakit na kumakalat dito sa baryo natin. Sinusubukan ng iba na alamin kung may lason sa tubig o kung may nakain silang masama. Pero walang sagot. Para bang dumating na lang ito ng biglaan. Kung malalaman sana nila, ay baka mas magiging madali para sa kanila ang tumuklas ng lunas para dito. Ngunit ang sabi ni Tatang Elyong ay naipapasa ang sakit sa pamamagitan ng hangin. Nakakabahala na po talaga ang mga nangyayari ngayon. Ilang buwan na simula nang kumalat ang sakit na to sa baryo natin. At habang tumatagal, ay parang mas lalong lumalala. Tama ka, anak. Hindi na ito tulad ng dati. Sa tuwing may sakit na kumakalat, nagagawa natin pigilan bago pa lumala. Pero ngayon, masyado ng maraming nahawa. Isang nakakabahalang tingin ang pinakawalan ni Asulan sa kanyang amang si Tolome. Ang misteryosong sakit ay nagsisimula sa mataas na lagnat na susundan ng pagkakaroon ng pantal sa buong katawan. Para kay Asulan ay nakalulungkot na wala silang makuhang lunas dahil ang baryo nila ay mayroong tribo ng mahusay na mga manggagamot at kabilang sila roon ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng maraming manggagamot sa kanila, kahit isa sa mga ito ay walang nakakaalam para lunasan ang sakit na kumakalat. Kahapon lang po nakita ko po si Kaibo. Mahina na po siya noon pero kahapon po, mas lalong lumala. Halos hindi na po siya makabangon sa higaan. Nakakaawa po siya kung tignan. Para bang unti-unti na siyang pinapatay ng sakit na yun. Pakiramdam ko nga ngayon, Azulan, ay himala na lang ang makakasagip sa ating lahat. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Azulan. Mula pagkabata, pinangarap niyang maging isang mahusay na manggagamot. Hindi lamang upang sundan ang yapak ng kanyang ama, kundi upang makatulong sa mga nangangailangan. Itay, hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy ito. Kailangan nating hanapan ng lunas ang sakit na ito bago pa mahuli ang lahat. Alam ko, anak. Kaya hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman ang sagot para matapos na ang problemang ito sa ating baryo. Habang sinasabi yon ng ama ni Asulan, ay mas tumibay ang determinasyon ni Asulan. Ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natutuklasan kung paano matutuldukan ang trahedyang bumabalot sa kanilang baryo. Isang umaga, sa loob ng bahay ni Azulan, na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at pawid, ay magkatabi silang nakaupo sa mahabang bangko ng kanyang ama habang pinagsasaluhan ang mainit na lugaw na may konting asin at dahon ng malunggay. Habang kumakain si Azulan, ay hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang ama. Bagamat tahimik itong kumakain, ay bakas sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Malalim ang mga guhit sa noo ni Tolome at tila mas dumami na ang puting buhok nito. Hindi naman ito katandaan, pero ramdam ni Asulan ang bigat ng responsibilidad na pasan ng kanyang ama at ng buong tribo ng manggagamot dahil sa pagkalat ng misteryosong sakit. Nagpapatawag ng pagpupulong si Tatang Elyo ngayong umaga. Sa kubul niya tayo magkikita-kita pagkatapos nating mag-almusal. Bakit, tay? May natuklasan na po ba siyang lunas? Hindi ko pa alam, anak. Pero sana, magandang balita ang dala niya sa atin mamaya sa pagpupulong. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Azulan. Dahil sa misteryosong sakit na yon, nagmistulang isang lugar na puno ng takot ang kanilang baryo. Sa kabila ng pangamba,
ay pilit niyang pinapanatag ang kanyang loob. Baka kasi sa pagkakataong ito ay may solusyon ng dala si Tatang Ilyong, ang pinakamatanda at pinakamahusay na manggagamot sa kanilang tribo. Tay, ang mabuti pabilisan na po natin ang pagkain. Kailangan po natin makarating kagad sa pagpupulong. Tumango si Tolome. Sabay nilang tinapos ang pagkain ng lugaw at hindi na nila ininda ang init nun. Matapos mag-almusal, ay lumabas na ng kanilang kubo sina Azulan at Tolome upang tahakin ang daan patungo sa kubo ni Tatang Ilyong. Maganda ang panahon ng umagang yon, pero hindi nun napapawi ang bigat sa dibdib ni Azulan. Sa bawat hakbang ni Azulan, ay panay ang dasal niya sa kanyang sarili na sana ay maganda ang balitang sasabihin sa kanila ni Tatang Ilyong. Napansin din ni Azulan na may iba pang miyembro ng kanilang tribo na patungo rin sa parehong direksyon na kanilang tinatahak. May ilan sa mga yon ang mukhang pagod na pagod dahil marahil sa halos hindi na natutulog sa kakahanap ng lunas. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sina Azulan at Tolome sa malawak na bakuran kung saan nakatayo ang kubol ni Tatang Ilyong. Ang paligid ng bahay ng matanda ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot na ito mismo ang nagtanim. Nang dumating sila, ay marami-rami na rin ang nakaupo sa harapan ng kubol ni Tatang Ilyong. Tahimik ang lahat na naghihintay. Agad na naupo si Tolome sa harapan at sumunod naman si Azulan sa tabi ng kanyang ama. Maya-maya pa ay lumabas na si Tatang Ilyong mula sa kubol nito. Naglakad ito at tumayo sa harapan nilang lahat. Si Tatang Ilyong ay isang matandang lalaking nasa umigit kumulang 70 taong gulang na. Ang balat nito ay kulubot na at ang buhok nito ay puro puti na, kagaya ng balbas at bigote nito. Inumpisa na ni Tatang Ilyong ang pagsasalita sa pamamagitan ng pagbati sa kanilang lahat. Tahimik na nakinig si Azulan habang nakatayo naman si Tatang Ilyong sa harapan. Sa kabila ng katandaan nito ay malakas at malinaw pa rin ang tinig ng matandang manggagamot. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat sa biglaan kong pagpapatawag ng pulong na ito. Alam kong matindi na ang inyong pag-aalala. Alam kong gabi-gabi na kayo nag-iisip ng paraan upang mapigilan ang paglaganap ng sakit na kumakalat ngayon dito sa ating baryo. Ngunit bilang pinuno ng ating tribo ng mga manggagamot, ay tukulin kong manguna sa paghahanap ng lunas. At nais kong aminin sa inyong lahat na matagal ko nang alam kung ano ang lunas sa sakit na ito. Sabay-sabay na nagbulungan ang lahat. Ang ilan ay nagpalitan ng tingin, habang ang iba naman ay hindi na itago ang kanilang gulat sa sinabi ni Tatang Ilyong. Tatang Ilyong, kung alam niyo na po pala ang lunas, bakit ganyan niyo na po ito sasabihin? Lahat ng mata ay napunta kay Azulan. Alam niyang hindi siya dapat padalos-dalos ng pagsasalita kay Tatang Ilyong. Ngunit hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na magtanong ng ganon dahil ilang buwan na silang naghahanap ng lunas. Tapos alam na pala ni Tatang Ilyong ang gamot sa sakit na nagpapahirap sa kanilang baryo. Hayaan mong tapusin ko muna ang aking sasabihin, Azulan. Pasensya na po, Tatang Ilyong. Huwag ka kasing atat, anak. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Bumalik ang tingin ni Azulan kay Tatang Ilyong at naghintay siya sa sunod na sasabihin nito. Ang lunas na tinutukoy ko ay isang halamang gamot na bihirang marinig ni numan. Hindi na ako magtataka kung kahit isa sa inyo rito ay hindi alam ang halamang gamot na ito. Ang halaman na ito ay tinatawag na salimbayan. Muling nagbulungan ang mga tao. Si Azulan mismo ay noon lang narinig ang pangalan ng halamang gamot na yon na sinabi ni Tatang Ilyong. Kilala niya ang halos lahat ng uri ng halamang gamot sa kanilang bayan. Ngunit kailanman ay hindi niya narinig
ang tungkol sa salimbayan. Ang salimbayan ay hindi pangkaraniwang halamang gamot. Ang salimbayan ay isang banal na halaman na binabantayan ng isang diwata sa mataas na bundok. Hindi basta-basta nakukuha ang halamang gamot na yon. Ang taong may mabuting hangarin at dalisay ang puso lamang ang pinagkakalooban ng salimbayan. Kaya nitong pagalingin hindi lamang ang sakit na kumakalat dito sa ating baryo, kundi lahat ng uri ng karamdaman. Napansin ni Asulan ang pagsilip ng pag-asa sa mga mata ng lahat ng naroroon. Kung ganon, Tatang Ilyong, kailangan nating kunin ang salimbayan sa lalong madaling panahon. Bawat oras na lumilipas, ay mas dumarami ang tinatamaan ng sakit. Kung maghihintay pa tayo ng mas matagal, ay baka humantong sa kamatayan ng sakit na kumakalat ngayon sa ating baryo. Hindi ganon kadali ang pagkuha sa salimbayan, Tulume. Hindi ito isang simpleng gamot labang na basta mo na lamang pipitasin o bubunutin. Ang diwatang nagbabantay sa halaman na yon ay may kakayahang malaman kung malinis o hindi ang puso ng sino mang susubukin na kunin ang salimbayan. Kapag nadama nitong hindi dalisay ang hangarin ng isang tao, ay maaaring mamatay ang magtatangkang kunin ang salimbayan. Nanlaki ang mga mata ni Azulan. Marami sa paligid ang hindi na itago ang kanilang pagkagulat. May ilan pang napaatras na parang pinanghihinaan ng loob sa nalaman. Kaya hindi ko agad sinabi sa inyo. Hindi ko gustong ipahamak ang kahit na sino sa ating tribo. Ngunit nakikita kong hindi na natin ito kayang ipagpaliban. Masakit para sa akin bilang pinuno nyo na makita ang ating mga kababayan na unti-unting nanghihina at nawawalan ng pag-asa. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kubol. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanilang mga dibdib. Kaya't ngayong gabi, kung sino man sa inyo ang handang sumama sa akin upang hanapin ang salimbayan, ay magtungo lamang sa kubol ko mamaya. Magdala kayo ng inumin, pagkain at sandata. Ngunit pag-isipan nyo itong mabuti. Handa na ba kayong isugal ang inyong buhay para sa kapakanan ng mas nakararami? Alam ni Azulan na yun na ang hudyat ng pagtatapos ng pagpupulong. Isa-isa nang nagsitayuan ang mga tao at tahimik na naglakad palayo. Alam niya na lahat ay nag-iisip kung sasama ba ang mga ito sa pagkuha sa halamang salimbayan. Hindi nagtagal ay umalis na rin sina Azulan at Tulume sa harapan ng kubol ni Tatang Ilyong at naglakad na sila pabalik sa kanilang kubo. Habang naglalakad ay tahimik si Azulan dahil malalim ang kanyang iniisip. Paulit-ulit niyang naririnig sa loob ng kanyang utak ang bawat salitang binibitiwan ni Tatang Ilyong kanina. Napalingon si Azulan sa kanyang ama nang marinig niya itong nagsalita. Sasama ako kay Tatang Ilyong sa paghahanap ng salimbayan, Asulan. Hindi ko kayang hayaan na lamang na magtungo sila para hanapin yon nang hindi ako kasama. Kung ganun tayo, sasama na rin po ako. Mas maganda po kung mas marami tayo, hindi ba? Hindi maaari, Asulan. Masyadong delikado ang gagawin namin. Hindi ko hahayaang malagay ka sa kapahamakan. Ikaw na lamang ang meron ako, anak. At ayokong pati ikaw ay mawala kagaya ng iyong ina. Pero tay, hindi ba't pareho nating gustong gumaling ang mga may sakit? Kung sasama ka, bakit hindi mo ako isasama? Akala ko po ba partner tayong dalawa? Hindi ito basta-bastang paghahanap lamang sa isang halamang gamot, anak. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ni Tatang Ilyong? Kapag nadama ng diwata na hindi malinis ang hangarin ng sino mang lalapit sa salimbayan, ay maaari daw itong mamatay. Ano bang tingin niyo sa akin, tay? Marumi ba ang hangarin ko? Hindi ba ako karapat-dapat na makatulong sa ating baryo? Gusto ko rin po na may mapatunayan po ako sa ating baryo. At hindi yung para lang akong anino nyo. Marami pang ibang paraan, anak, para patunayan mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa isang halamang gamot.
Alam ko pong kaya ko pong makatulong, Tay. Hindi, Asulan. Tapos na ang usapang ito. Hindi ka sasama at wala ka magagawa, kundi sundin ang desisyon ko. Madiin ang tono ng pagsasalita ng tatay ni Azulan na isang indikasyon na kahit na ano pang sabihin niya ay hindi na magbabago ang desisyon nito. Tahimik lang si Azulan pero sa isip niya ay bumubuo siya ng plano kung paano siya makakasama sa paghahanap sa salimbayan. Kinagabihan, habang nakasindi ang gasera na nasa ibabaw ng lamesa, ay tahimik na nakaupo si Azulan sa isang sulok habang pinagmamasdan ang kanyang ama na abala sa paghahanda. Isa-isang inilalagay ni Tolome ang mga bagay sa isang lumang sisidlan. Naglagay ito roon ng inumin, tinapay at ilang tuyong dahon ng halamang gamot na maaaring magamit sa paglalakbay nito sa paghahanap sa salimbayan. Matapos yun, ay kinuha nito ang kanyang itak na nasa kaluban at isinabit yon sa bewang nito. Maya-maya pa, ay humarap na si Tolome kay Azulan. Tumayo naman si Azulan at humakbang papalapit sa kanyang ama. Tay, hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Nangangako po ko na kaya ko po ang sarili ko at walang masamang mangyayari sa akin. Asulan, anak, huwag ka nang makulit. Mas ligtas ka rito sa ating bahay. Pero kaya ko naman po ang sarili ko, Tay. Hindi ba dapat kasama ako sa paghanap ng salimbayan? Kasama po ako sa tribo na manggagamot. Kaya hindi pwedeng wala po akong gawin. Umiling si Tolome at marahan itong ipinatong ang kamay sa balikat ni Azulan. Hindi, Asulan. Mas mabuti na manatili ka na lang dito sa bahay at huwag ka munang makisalamuha sa iba upang hindi ka mahawaan ng sakit. Kung sakali mang hindi ako makabalik, anak, Huwag niyo pong sabihin yan, Tay. makinig ka muna sa akin, Asulan. Kung sakali mang may hindi magandang mangyari sa akin, ipagpatuloy mo ang pangarap ng iyong ina para sa iyo. Maging isa kang mahusay na manggagamot, Asulan. Yan ang nais ng iyong ina para sa iyo. At alam kong kaya mong gawin yon. Nangilid ang luha ni Azulan sa sinabing yon ng kanyang ama. Hindi niya matanggap ang posibilidad na baka hindi niya na muling makita pa ang kanyang ama. Mabilis niya itong niyakap ng mahigpit na para bang gusto niya na itong pigilan sa pag-alis. Mag-iingat kay Tay. Hihintayin ko po ang pagbabalik niyo. Oo, anak. Mag-iingat ka rin dito sa bahay habang wala ako. Wala nang nagawa si Azulan kundi panoorin ang kanyang ama habang palabas ito ng kanilang kubo. Dahan-dahang nilamon ng dilim si Tolome hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Nang mag-isa na lamang si Azulan sa loob ng kanilang kubo, ay mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad. Alam niyang hindi siya maaaring manatili na lang sa bahay nila. Naniniwala siya na may paraan pa para makasama siya at gagawin niya ang lahat para makuha ang salimbayan at mailigtas ang kanilang baryo. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Simula nang umalis si Tolome, ay hindi na kagad mapakali si Azulan. Palakad-lakad siya habang nag-iisip ng kanyang gagawin. Hanggang sa naisip niya na hindi siya maaaring manatili na lamang doon kahit yun ang kagustuhan ng kanyang ama. Kung hindi malalaman ni tatay na kasama nila ako, ay hindi siya magagalit sa akin. Sumagi sa isip ni Azulan ang isang ideya at yun ay ang lihim siyang susunod sa grupo na maghahanap sa salimbayan. Agad siyang kumilos. Kinuha niya ang lumang sisidlan na gawa sa pinatuyong balat ng hayop at isa-isang inilagay doon ang kakailanganin niya. Isang sisidlan ng inuming tubig, ilang piraso ng tinapay at halamang gamot na panlunas sa sugat. Bukod doon ay nagdala rin siya ng posporo at benda na gawa sa tela. Mabuti na ang handa siya sa mga posibleng mangyari. Matapos yun ay lumapit na si Azulan sa isang maliit na baul sa gilid ng kanilang kubo. Binuksan niya yon at inilabas ang isang lumang patalim na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Hinawakan niya ang puluhan ng patalim
bago niya yon ilagay sa kanyang sisidlan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Asulan at matapang siyang lumabas ng kanilang kubo at mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa kubol ni Tatang Ilyong. Nang matanaw na ni Asulan ang kubol ni Tatang Ilyong, ay nagtago siya sa likod ng isang makapal na halaman. Halos pigilan na niya ang kanyang paghinga upang walang makapansin sa kanya na naroon siya. Mula sa pwestong yon ay tanaw niya ang kubol ni Tatang Ilyong kung saan naroon din ang kanyang ama at ang iba pang mga kalalakihan ng baryo nila na pawang mga manggagamot. Sa gitna ng bilog na binuo ng mga kalalakihan ay nakatayo si Tatang Ilyong na hawak ang tungkod nito. Ang bundok nating pupuntahan ay hindi basta-basta. Hindi natin alam kung anong maaaring sumalubong sa atin roon, gaya ng mga mababangis na hayop, masasamang loob, o higit pa roon. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang mismong tagapagbantay ng salimbayan, ang diwata. Gaya na sinabi ko kanina, kung mararamdaman ng diwata na may bahid ng kasakiman o kasamaan ang sino mang lalapit sa salimbayan, ay kamatayan ang kakaharapin niya. Nagpalitan ng tingin ang ilan sa mga kalalakihan na naroroon. Bakas ang pagkabahala sa mukha ng mga yon sa sinabi ng matanda. Pero ang ama ni Asulan na si Tolome ay nanatiling tahimik habang mariing nakatingin kay Tatang Ilyong. Kaya bago tayo umalis mga kasama, tanungin niyo muna ang inyong sarili. Handa ba kayong ibuwis ang buhay niyo para rito? Dahil sa oras na pasukin natin ang bundok, ay bawal na tayong umatras. Kung sino man sa inyo ang nais niyang umatras at hindi buong loob, ay maaari nang umalis ngayon din. Walang umalis kahit isa sa mga kalalakihan na naroroon. Maya-maya ay malalim na huminga si Tatang Ilyong. Kung gayon, umalis na tayo. Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin at inaasahan ko na bukas ng umaga ay mararating na natin ang kinaroroonan ng salimbayan. Nagpatiuna na sa paglalakad si Tatang Ilyong at agad namang sumunod dito ang mga kalalakihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Asulan. Hintay niyang makalayo muna ng konti si Tatang Ilyong bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Patawad, Tay. Pero sa pagkakataon na ito, ay hindi ko muna susundin ang gusto mo. Pinanood ni Asulan ang papalayong grupo ng mga kalalakihan. Maya-maya pa ay tahimik na siyang sumunod sa grupo at sinigurado niyang hindi maririnig ng mga yon ang kanyang yabag. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, ngunit mas matimbang ang kagustuhan niyang patunayan ang sarili at higit sa lahat ang makatulong sa kanilang baryo. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, ay patuloy pa rin si Asulan sa pagsunod kina Tatang Ilyong. Maraan at maingat ang bawat hakbang niya. Malalim na ang gabi ng mga sandaling yon at ang liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing tanglaw nila sa madilim na kagubatan. Habang papasok palalo ang grupo sa loob ng kagubatan, ay tila mas naging madilim ang daan na kanilang tinatahak. Sa paglalakad ni Asulan, ay isang tuyong sanga ang muntik na niyang matapakan, dahilan para agad siyang mapahinto. Pinagpawisan siya sa kaba. Ilang metro lang ang layo ng mga nasa unahan niya at kung hindi siya magiging maingat, ay tiyak na madidiskubre ng mga yon na nakasunod lang siya sa mga ito. Maya-maya pa ay huminto sandali si Tatang Ilyong at lumingon sa mga kasama nito. Huminto rin si Asulan at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mga kasama, mula rito ay mas magiging mahirap na ang daan. Siguraduhin ninyong matibay ang loob nyo. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, ay huwag kayong hihiwalay sa grupo. Dapat ay palagi tayo magkakasama. Tahimik na tumango ang mga kalalakihan at muling naglakad ang mga yon. Napalunok si Asulan
Hindi niya alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanila sa loob ng kagubatan, ngunit handa siyang harapin yon. Ilang minuto pa ang lumipas at patuloy na sinusundan ni Asulan sina Tatang Ilyong. Nang malapit na sila sa paanan ng bundok, ay medyo nagiging matarik na ang kanilang nilalakaran. Ngunit sa isang iglap, ay biglang huminto uli si Tatang Ilyong. Agad ding tumigil sa paglalakad ang mga kasama nitong kalalakihan. Mabilis uli na kumilos si Asulan at mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato sa gilid ng daan. Marahan siyang sumilip at nakita niya na lumilinga-linga si Tatang Ilyong sa paligid na para bang meron itong hinahanap. Sandali lang mga kasama. Kanina ko pa nararamdaman na may sumusunod sa atin. Nagkatinginan ang mga kalalakihan at walang pagdadalawang isip na inihanda ng mga yon ang mga dalang sandata. Ang iba naman ay may itak habang may ilan na sibat at patalim ang dalawa. Nakita ni Asulan na alerto ang mga yon at handang lumaban kung kinakailangan. Mas lalo tuloy kinabahan si Asulan. Sigurado siya na sa oras na malaman ng kanyang ama na naroroon siya ay magagalit ito sa kanya. Teka lang mga kasama, huminahon lang kayo at ibaba niyo ang inyong mga sandata. Hindi ko nararamdaman na mapanganib ang sumusunod sa atin. Sumunod naman ang mga kalalakihan sa sinabi ni Tatang Ilyong. Naglakad ang matanda at huminto ilang di pa lang ang layo mula sa batong pinagtataguan ni Asulan. Kung sino ka man, lumabas ka na kung nasan ka. Nanlamig si Asulan. Para bang napako ang kanyang katawan sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya alam kung magpapakita na ba siya o maghihintay pa ng ibang pagkakataon para makalusot. Mas lalo niyang isiniksik ang sarili sa kanyang pinagtataguan habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Kung sino ka man, inuulit ko. Lumabas ka na. Nangangako ko na hindi ka namin sasaktan. Nang marinig yon ni Asulan, ay para siyang kinapos bigla ng hininga. Napagtanto niya na wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang magpakita. Kahit manatili siya sa likod ng malaking bato, ay tiyak na hahanapin pa rin siya ni Tatang Ilyong. Sa puntong yon, ay nagdesisyon na si Asulan na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Marahan siyang lumabas sa likod ng malaking bato habang nakayuko. Halos hindi siya makatingin sa mga mata ng mga taong nasa kanyang harapan, lalong-lalo na sa kanyang ama. Asulan! Anak! Anong ginagawa mo rito? Agad na lumapit si Tolome kay Asulan at bago pa makapagpaliwanag si Asulan, ay mariin nitong hinawakan ang kanyang braso. Hindi ba't nag-usap na tayo? Sinabi ko sa'yo na hindi ka pwedeng sumama. Bakit ang kulit mo? Tay, kaya ko namang alagaan ang sarili ko eh. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Ang usapan natin ay doon ka lang sa bahay. Bumalik ka na bago pa ako magalit sa'yo. Sandali lang, Tolome. Total nandito na si Asulan. Ay mas mabuti pang isama na natin siya sa paghahanap ng salimbayan. Napatingin si Tolome kay Tatang Ilyong. Bakas sa mukha nito na hindi ito sang-ayon sa sinabi ng matanda. Hindi mo naiintindihan, Tatang Ilyong. Delikadong gagawin natin at ayokong ilagay sa panganib ang buhay ng nag-iisa kong anak. Mas delikado kung babalik siya mag-isa sa baryo. Alam mo namang may mababangis na hayop dito sa gubat, hindi ba, Tolome? At isa pa, huwag mong pigilan ang anak mo sa mga bagay na nais niyang gawin, lalo na kung ito ang magpapalakas at magpapatapang sa kanya. Kailangan ng baryo natin ang mga kabataang katulad niya. Hindi natin sila dapat pigilan, Tolome. Nanatiling tahimik si Tolome. Maya-maya pa ay lumipat ang tingin nito kay Asulan. Nakita niya sa mga mata ng kanyang ama ang pag-aalinlangan. Nang sandaling yun ay walang ibang nais si Asulan kundi ang pumayag ang tatay niya na sumama na siya sa mga ito sa paghahanap sa salimbayan. Sige, Asulan. Sumama ka na.
Tama si Tatang Ilyong. Delikado pa kung mag-isa kang babalik sa atin. Pero pag uwi natin sa bahay, pagkatapos ito, ay mag-uusap tayong dalawa, Asulan. Opo, salamat po, Tay. Hindi tuluyang nawala ang kaba sa dibdib ni Asulan dahil ramdam niyang labag ito sa kalooban ng kanyang ama ang pagpayag nito na sumama siya. Ganun pa man, hindi pa rin siya makapaniwala na kasama na siya sa mahalagang misyon ng mga tribo ng manggagamot upang masagip ang baryo nila mula sa kumakalat na sakit. Ngunit si Tatang Ilyong ay tumango kay Asulan. Napakatapang mo, Asulan. Malaking bagay ang ginawa mong ito. Dahil kung mas marami tayo, ay mas malaki rin ang posibilidad na makuha natin ang salimbayan. Naniniwala po kasi ako, Tatang Ilyong, na bilang miyembro ng tribo ng manggagamot ay tungkulin kong sumama sa inyo. Tolome, napakaswerte mo sa anak mong ito. Hindi lang siya matapang, kundi may malasakit din sa iba. Hindi nakasagot si Tolome. Tinitigan lang nito si Asulan na may halong pag-aalala. Hindi na rin sila nagtagal doon at nagsimula na ulit silang maglakad patungo sa kinaroroonan ng salimbayan. Sa pangunguna ni Tatang Ilyong ay sinimulan ng grupo ang pag-akyat sa bundok. Mabagal, ngunit sigurado ang kanilang bawat takbang. Hindi naging madali ang pag-akyat nila dahil madulas ang lupa. May ilang bahagi rin na sobrang matarik. Ilang beses din silang huminto upang magpahinga. Umupo si Asulan sa isang malaking ugat ng puno at pinahinga ang nananakit niyang mga binti at mga paa. Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita niya ang malawak na kagubatan sa ibaba na kanina lang ay dinaanan nila. Mga kasama, malapit na tayo sa tuktok. Konting tiyaga na lamang. Tatang Ilyong, ano po ba ang itsura ng salimbayan? Ayon sa mga nakakita sa salimbayan, ang dahon nito ay kulay rosas na mapusyaw. Hindi ito kagaya ng ibang halaman sa kagubatan. May sarili itong kakaibang ningning. Kaya kahit na nasa gitna ito ng maraming halaman, ay mapapansin mo ito kagad. Tahimik na tinandaan ni Asulan ang sinabi ni Tatang Ilyong. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang itsura ng salimbayan na isang halaman na may natatanging liwanag sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay narating na ni Asulan ang tuktok ng bundok. Pagkatapos na mahabang oras ng paglalakbay, ay bumungad sa kanila ang isang napakalawak na kapatagan sa itaas ng bundok na mistulang isang paraiso. Sa di kalayuan ay may mga ligaw na baka na payapang kumakain ng damo na tila hindi apektado sa presensya sa pagdating ni Asulan. Ang bughaw na langit ay walang bahid ng ulap at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanilang pagod sa katawan. Ngunit sa kabila ng kagandahang yon ay may isang bahagi ng bundok na kailangan nilang mag-ingat. Merong kasi dong isang napakalalim na bangin. Lumapit si Tatang Ilyong sa gilid ng bangin at sumilip. Matapos yon ay humarap ito sa kanila. Mag-ingat kayong lahat dito sa gilid ng bundok. Isang maling hakbang lamang nyo ay siguradong makakaharap nyo kagad si San Pedro. Ngayon, simulan na natin ang paghahanap sa salimbayan. Lahat ay tumango at sinimulan na ang kanilang tunay na misyon, ang paghahanap sa halamang gamot na kung tawagin ay salimbayan. Habang naglalakad si Asulan, ay naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Huminto siya at sa paglingon niya, ay nakita nga niya ang ama niyang si Tolome na seryoso ang muka na nakatingin sa kanya. Hindi ba't nag-usap na tayo? Bakit sumama ka pa rin? Hindi ba dapat tayo matuwa ka? Pinuri po ko ni Tatang Ilyong kanina. Kapag naging tatay ka na, Asulan, maiintindihan mo kung bakit ako nagagalit sa pagsuway mo sa akin ito. Oo, hindi ka na nga bata. Pero kahit ganun pa man, ay hindi nun mababago ang katotohanan na anak pa rin kita. At wala akong ibang gusto
kundi ang protektahan ka. Napalunok si Asulan sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang mahal siya ng kanyang ama, pero hindi niya rin maiwasang maramdaman ang konting sama ng loob dahil tila pinipigilan nitong makagawa siya ng mga bagay na maaari niyang maipagmalaki pagdating ng araw. Hindi na lang din niya sinagot ang kanyang ama at ipinagpatuloy na lang niya ang paghahanap sa salimbayan. Sinuyod nila ang buong kapatagan sa ibabaw ng bundok at sinuri ang bawat halaman na maaaring kahawig ng salimbayan. Subalit kahit na anong paghahalughog nila ay tila wala naman doon ang kanilang hinahanap. Tirik na ang araw at kahit na anong sigasig ang gawin nila sa paghahanap ay hindi pa rin nila makita-kita ang salimbayan. Dahil walang bakas ng salimbayan sa lugar na yon, ay tinipon sila ni Tatang Ilyong. Lahat sila ay tagaktak na ang pawis at bakas sa muka ang labis na pagod. Mga kasama, mukhang wala rito sa limbayan. Lilipat tayo ng lugar. Sa banda ron naman tayo maghahanap. Itinuro ni Tatang Ilyong ang direksyon kung saan naroon ang maraming mga ligaw na baka na abala pa rin sa pagkain ng damo. Hindi nagtagal ay nauna na sa paglalakad si Tatang Ilyong habang nasa likuran nito sina Asulan. Nang sandaling yon ay mas ramdam na ni Asulan ang labis na pagod at bahagyang pananakit ng ulo dahil sa tindi ng sikat ng araw. Habang palapit sila sa mga ligaw na baka, ay napansin nila ang kakaibang kilos ng mga baka. Huminto ang mga yon sa pagkain ng damo at sabay-sabay na tumingin kina Asulan. Napahintutuloy ang lahat sa paglalakad. Teka, bakit parang ang sama po ng tingin ng mga baka sa atin? Huwag niyong pansinin ang mga ligaw na baka. Diretso lang tayo sa paglalakad. Napalunok si Asulan. Hindi niya maalis ang tingin sa mga baka. May kung anong hindi tama sa paraan ng pagtitig ng mga yon sa kanila. Ngunit nang hahakbang na sila, ay biglang nagkagulo ang ligaw na baka. Sabay-sabay na nagtakbuhan ng mga yon papunta sa direksyon nila. Nagsigawan ng ilang kalalakihan. Sa dami kasi ng mga ligaw na baka na pasugod sa kanila, ay siguradong malaki ang posibilidad na may mamatay sa kanila sa bigat ng mga yon. Ngunit si Asulan ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Labis siyang nabigla sa mga pangyayari. Nanigas ang kanyang mga binti at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Wala siyang ibang narinig kundi ang dagundong ng yabag na mga baka na palapit sa kanya. Isang baka ang dumiretso sa direksyon ni Asulan at malakas na bumangga ang ulo nito sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, naramdaman niya na lumipad sa ere ang kanyang katawan at nang bumagsak siya ay nasa ibabaw na siya ng isang ligaw na baka. Napakapit siya ng mahigpit sa katawan ng baka na yon. Nagwala yon at nawalan ng direksyon sa pagtakbo. Nakita ni Asulan ang kanyang ama na pilit na humahabol sa kanya, ngunit huli na. Ang baka na kanyang sinasakyan ay patuloy na tumakbo. Nanlaki ang mga mata ni Asulan nang makita niya na ang tinutumbok ng ligaw na baka ay ang bangin. Nang tumalon ang baka sa bangin, ay sakalang naisip ni Asulan na bumitaw sa katawan nun. Ngunit huli na ang lahat dahil naisama siya ng ligaw na baka sa pagtalon nito sa bangin. Habang mabilis na nahuhulog si Asulan, ay nakita niya ang mukha ng tatay niya sa gilid ng bangin na umiiyak at kahit imposibleng mailigtas pa siya nito, ay pilit pa rin siya nitong inaabot. Bumulusok pa ibaba ng napakataas na bangin si Asulan. Pakiramdam niya ay may kung anong sasabog sa dibdib at tiyan niya ng sandaling yon. Hanggang sa tumama ang likod niya sa isang matigas na sanga sa isa sa mga puno sa ibaba ng bangin. Mabilis niyang iginala ang kanyang mata at isang sanga ang kanyang hinawakan. Dahil doon ay napigilan niya ang tuluyang pagbagsak niya sa lupa. Nanginig ang mga braso ni Asulan habang nakakapit siya sa sanga dahil sa bigat ng kanyang katawan. Ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang palad dahil sa gaspang ng kahoy, ngunit wala siyang magawa
kundi ang kumapit ng maigpit. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, biglang naputol ang sangang kinakapitan niya at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas mababa na ang distansya niya sa lupa. Hindi naging maganda ang pagkakabagsak ng kanang paa niya at nakaramdam siya ng matinding kirot doon. Nanlabo ang paningin ni Asulan at kahit gusto niyang isigaw ang sakit, hindi niya magawa. Tumingala siya at doon niya nakita kung gaano kataas ang kanyang binagsakan at talagang isang matatawag na himala kung paano pa niya nagawang mabuhay ng sandaling yon. Nagpalipas muna ng ilang minuto si Asulan para makabawi siya ng lakas. Pumikit siya at pilit na binabaliwala ang kirot sa kanyang kanang paa. Alam niya na hindi siya maaaring manatili roon dahil kailangan niyang ipaalam sa kanyang ama na buhay pa siya. Maya-maya pa ay bumangon na si Asulan. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa labis na panghihina. Nang tuluyan siyang nakatayo, ay tumingala siya sa itaas ng bangin. Naisip niya na baka kung sisigaw siya ay malalaman ng tatay niya na nakaligtas siya mula sa pagbagsak niya. Tay! Nandito po ako! Buhay pa ako! Napakalakas ng sigaw ni Asulan. Ilang beses pa niya itong inulit at naghintay siya ng sagot o kahit senyales man lang na narinig siya ng tatay niya na nasa itaas ng bangin. Ngunit lumipas ang ilang sandali ay wala siyang natanggap na sagot o senyales. Isa pang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Asulan bago siya tuluyang sumuko. Bumagsak ang mga balikat niya at doon niya napagtanto na sa sobrang taas ng bangin ay malabo na marinig siya ng mga taong nasa itaas nun. Diyos ko, makakaalis pa ba ako rito? Baka naman dito na ako mamatay. Hindi. Tumigil ka, Asulan. Hindi ka pinalaking mahina ng tatay mo. Dahil walang kasama, ay mas pinili na lang ni Asulan na kausapin ang sarili. Nang sandaling yon, ay nilakasan ni Asulan ang kanyang loob. Naisip niya na walang ibang paraan kundi ang umakyat siya ng bangin hanggang sa makabalik siya sa tuktok ng bundok. Nang maglakad si Asulan palapit sa gilid ng bangin, ay halos mapasigaw siya dahil sa sobrang sakit ng kanang paa niya. Parang may matalim na kutsilyong tumatarak sa buto niya sa tuwing itinatapak niya yon sa lupa. Kaya ang ginawa niya ay inilipat niya sa kaliwang paa ang bigat ng kanyang katawan. Sinipat niya ang mga nakausling ugat ng puno at batong maaaring mahawakan sa gilid ng bangin para makaakyat siya. Humugot si Asulan ng malalim na paghinga. Sa kanya hinawakan ang ugat ng puno. Itinulak niya ang sarili pataas gamit ang kanyang natitirang lakas. Dahan-dahan siyang umakyat at hindi na niya ininda ang sakit sa kanang paa niya sa bawat galaw niya. Habang unti-unting umaangat ang kanyang katawan, ay nakaramdam siya ng konting pag-asa. Ngunit nang umabot na siya ng halos 2 metro mula sa lupa, ay naramdaman niyang nangihina na ang kanyang mga braso. Pawisan na ang kanyang mga palad at dumudulas na ang kapit niya sa nakausling bato na kanyang hinahawakan. Hanggang sa bigla na lang humagalpos ang pagkakapit ni Asulan sa bato. Mabilis siyang bumagsak at malakas na humampas ang kanyang likod sa matigas na lupa. Sa lakas ng pagkakabagsak niya, ay halos mawalan ng hangin ang kanyang baga. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Parang may kung anong pumipiga sa kanyang dibdib. Nanlalabo na ang kanyang paningin at bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nawalan ng malay si Asulan. Sa tuktok naman ng bundok ay nakatayo pa rin si Tolome sa gilid ng bangin. Ilang oras na siyang naroon at hindi niya na namalayan na kalat na ang dilim sa paligid. Namamagana ang kanyang mga mata sa pag-iyak, ngunit ang mga luha niya ay patuloy sa pagpatak na para bang hindi yun nauubos.
Asulan, anak. Kung naririnig mo ko, sumagot ka naman. Ngunit ang tanging sumagot kay Tolome ay ang malamig na ihip ng hangin. Ilang hakbang mula kay Tolome ay tahimik na nakamasid sa kanya ang iba pang kalalakihan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paglapit sa kanya ni Tatang Elyong. Ipinatong ng matanda ang kamay nito sa kanyang balikat. Tolome, ikinalulungkot ko. Pero sa taas ng binagsakan ni Asulan, ay imposibleng buhay pa siya. Masakit, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ginawa ko naman ang lahat, Tatang Elyong, para protektahan siya. Pero nabigo ako. Anong klaseng ama ako kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong anak? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto ang nangyari. Aksidente yon at wala tayong kontrol sa nangyari, Tolome. Muling tumingin sa ibaba ng bangin si Tolome. Kahit hindi niya makita ang pinakaibaba ng bangin, ay umasa pa rin siya na makikita niya roon si Asulan. Hindi nagtagal, ay bahagya ng humupa ang emosyon ni Tolome. Ngunit ang sakit na nangyari kay Asulan ay naroon pa rin. Nakatitig pa rin siya sa bangin kung saan nahulog ang kanyang anak. At sa pagkakataon na yon, ay unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang katotohanan na wala na ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilan ang panibagong bugso ng sakit na bumalot sa kanyang puso. Alam niyang wala na siyang magagawa, kundi tanggapin ang lahat kahit masakit at mahirap. Mula sa kanyang likuran ay muling lumapit si Tatang Elyong. Tolome, nag-ikot na mga kasama natin at walang paraan para makuha ang katawan ni Asulan sa ibaba ng bangin. Napakatarik ng bangin at kahit sino sa atin ay hindi kayang bumaba roon nang hindi malalagay sa peligro ang sarili. Napatingin si Tolome kay Tatang Elyong, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, ngunit mahirap para sa kanyang tanggapin na kahit ang katawan ng kanyang anak ay hindi niya na makukuha at mabibigyan ng maayos na libing. Mas mabuti kung maglagay tayo ng palatandaan sa lugar na ito. Isang alaala para kay Asulan. Walang imik na tumango si Tolome. Isa-isang lumapit ang ilang kalalakihan at sinimulang kumuha ng malalaking bato sa paligid. Maingat na inipon ng mga ito ang mga bato sa mismong gilid ng bangin, sa lugar kung saan huling nakitang buhay si Asulan bago ito bumagsak sa kamatayan nito. Matapos nilang maitayo ang pinagtipong-tipong mga bato, ay tumayo si Tatang Elyong sa tabi nun. Tahimik silang nagtipon, yumuko, at ipinikit ang kanilang mga mata. O dakilang may kapal, tanggapin niyo ho sana si Asulan sa inyong kaharian. Masaya kami na nabuhay siya ng may kabuluhan. At bagamat hindi niya naabot ang kanyang misyon na hanapin ang halamang gamot na lunas sa sakit sa kumakalat sa aming baryo, nangangako kami na ipagpapatuloy namin ang misyon na yon bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan. Nagpatuloy ang panalangin ni Tatang Elyong, kasabay ng mahihinang hikbi ng ilan sa mga naroroon. Matapos yun, ay nagsimulang mag-alay ng mga bulaklak ang mga kalalakihan sa tabi ng inipon nilang bato. Huling lumapit si Tolome sa mga bato, tangan ng isang pulang bulaklak na nakuha niya sa tuktok ng bundok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya yon sa ibabaw ng mga bato. Lumuhod siya habang pinipigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Patawarin mo ko, anak. Hindi kita nailigtas. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya na yon napigilan pa dahil tila mas lalong sumikip ang dibdib niya nang subukan niya yung wag ilabas. At sa gabing yon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, ay tahimik niyang ipinagluksa ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang anak
na hindi na muling babalik kailanman. Nabalot ng katahimikan ang paligid nang matapos ang simpleng seremonya para kay Asulan. Ang mga mata ni Tolome ay nanatiling nakatuon sa mga batong inipon nila bilang palatandaan ng himlayan ng kanyang anak. Napapitlag siya nang may biglang tumapik sa kanyang likod. Sa kanyang paglingon ay nakita niya si Tatang Ilyong. Kailangan na natin bumalik sa baryo. Hindi pa tapos ang ating misyon sa paghahanap sa salimbayan. Ngunit sa ngayon, ay wala tayong magagawa, kundi panandali ang huminto muna. Nawalan tayo ng isa, at pagod na rin tayong lahat. Kailangan natin bumalik, magpahinga, at maghandang muli. Hindi nakapagsalita si Tolome. Alam niyang may punto si Tatang Ilyong. Hindi na rin niya maitatanggi ang pagod at panghihina ng kanyang sariling katawan. Matapos yun, ay inihanda na ng mga kalalakihan ang kanilang mga gamit. Muli nilang tinapunan ng huling tingin ang himlayan ni Asulan bago nagsimulang maglakad palayo. Bago tuluyang lumisan sa tuktok ng bundok, ay huminto muna si Tolome. Marahan siyang lumingon pabalik sa ginawa nilang himlayan ni Asulan. Paalam na muna sa ngayon, Asulan. Hindi kita makakalimutan, anak. Ilang saglit pa siyang nanatili roon bago siya tuluyang naglakad palayo at sinundan na niya ang kanyang mga kasamahan pababa ng bundok. Samantala, sa ibaba ng bangin ay unti-unti nang nagkakamalay si Asulan. Pumipikit-pikit siya at pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili. Masakit pa rin ang buong katawan niya, lalo na ang kanyang likod at kanang paa. Hindi siya makapaniwala na matapos ang lahat ng nangyari ay buhay pa rin siya at humihinga. Salamat po, Diyos ko. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Marahang bumangon si Asulan, ngunit nang sandaling tumayo siya ay agad siyang nabuwal. Isang matalim na sakit ang gumapang mula sa kanang paa niya, paakyat sa kanyang buong katawan. Napangiwi siya at saglit na napaluhod. Pinilit niyang igalaw ang kanang paa, ngunit hindi niya yon maihakbang ng maayos. Nang tignan niya ang kanyang paa, ay napansin niyang meron yung bahagyang bali. Napalunok si Asulan. Kailangan niya yung ayusin bago pa lumala ang kanyang kondisyon. Tumingin siya sa paligid. At sa hindi kalayuan ay may nakita siyang tuwid na sanga na mukhang matibay. Gumapang siya palapit doon at kinuha niya yon. Pinasadahan niya ng tingin ang kanyang paa bago niya kinagat ang sanga sa gitnang parte. Kailangan niyang ibalik sa ayos ang nabaling buto sa kanyang paa. Humigpit ang pagkakakagat niya sa sanga habang dahan-dahan niyang inunat ang kanyang paa. Sa isang iglap, mabilis niyang isinagad ang pagkakabalik ng kanyang paa sa dati. Isang matinding kirot ang gumapang sa buong katawan ni Asulan at hindi niya napigilang mapasigaw ng dahil sa labis na sakit. Pumikit siya ng mariin habang nanginginig ang buo niyang katawan, ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tiisin ang sakit. Inabot niya ang sisidlan niya ng mga dala niyang gamit at mula roon ay kinuha niya ang telang benda. Kaagad niyang itinapat ang sanga sa kanyang nabaling paa at mahigpit na itinali yon gamit ang tela. Hinigpitan niya ang pagkakatali upang siguraduhin hindi yon matatanggal. Matapos ang ilang sandali, matapos niyang maayos ang kanyang nabaling paa, ay naisip niya na kailangan niyang maghanap ng masisilungan bago siya mamatay sa lamig ng gabing yon. Kahit nahihirapan, ay pinilit pa rin ni Asulan na maglakad. Napapangiwi siya sa bawat takbang, ngunit hindi siya humihinto sa paglalakad. Sa kanyang mabagal at paika-ikang paglalakad, ay napansin niya ang isang madilim na lagusan sa hindi kalayuan. Nang tignan niya yon ng mabuti, ay nalaman niya na isa pala yung kuweba. Kapag siniswerte ka nga naman kahit papano, sino makakapagsabi na meron palang kuweba rito?
Naglakad si Asulan patungo sa bukana ng kuweba at sumilip siya sa loob nun upang masiguro niya na walang kahit na anong mabangis na hayop doon. Nang umihip ang hangin at mas naramdaman niya ang lamig, ay mas naramdaman niya na kailangan niya na talagang pumasok sa loob ng kuweba. Maraang pumasok si Asulan sa loob ng kuweba. Nang marating niya ang isang bahagi ng kuweba na hindi masyadong mabato, ay marahan siyang umupo roon at isinandal niya ang likod sa gilid ng kuweba. Ano na kayang nangyari kay tatay? Hinahanap niya kaya ako? O iniisip niya na baka patay na ako? Habang nasa loob ng kuweba, ay inaasahan ni Asulan na makakaligtas na siya mula sa lamig. Pero kahit nasa loob pala siya ng kuweba, ay malamig pa rin doon. Dahil doon, ay muli siyang tumayo at lumabas ng kuweba. Naghanap siya ng mga tuyong sanga na maaari niyang gamitin bilang panggatong. Isa-isa niyang pinulot ang ilang piraso ng tuyong sanga. Matapos yun, ay bumalik na siya sa loob ng kuweba. Hinilapag niya ang mga kahoy sa isang patag na bahagi ng lupa. Kinuha niya mula sa kanyang sisidlan ang maliit na kahon ng posporo. Gamit ang palito ng posporo, ay gumawa siya ng apoy gamit ang mga nakuha niyang sanga. Unti-unting lumaki ang apoy at dahil doon ay may ginhawang naramdaman si Asulan nang mabawasan ang lamig sa loob ng kuweba. Nahiga siya malapit sa apoy, tumagilid siya habang nakabaluktot ang katawan. Bukas na lang ako ng umaga maghahanap ng daan pabalik sa baryo. Sana naman ay merong daan dito pabalik sa amin. Pumikit na si Asulan at sinubukan niyang ipahinga ang kanyang isip. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, ay isang malalim na pag-angil ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Napabalikwas si Asulan. Agad niyang inabot ang isang kahoy na may sindi ng apoy at itinanglaw niya yon upang masilayan kung ano ang nasa loob ng madilim na kuweba. Napakunot ang noo niya nang may napansin siyang gumagalaw na anino roon, hanggang sa isang pares ng matatalim na mga mata na nagliliwanag sa dilim ang kanyang nakita. Kinabahan si Asulan habang palapit sa kanya ang may-ari ng mga matang yon, hanggang sa nalaman niya na isang puting asong gubat pala ang may-ari ng mga matang yon. Nakataas ang mga balahibo nun at tila galit na umaangil sa kanya. Napalunok si Asulan. Kahit gustuhin niyang tumakas o tumakbo, ay alam niyang wala siyang laban sa asong gubat, lalo na sa kalagayan niya ng sandaling yon. Bahay mo ba tong kuweba? Dito ka ba nakatira? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Nakikisilong lang ako. Ngunit hindi tumigil ang asong gubat sa pag-angil. Sa halip, marahan itong lumapit sa kanya habang ang mga mata nito ay nakapako sa kanya na tila tinatansya kung siya ba ay isang kaaway. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Asulan sa takot ng magpatuloy ang asong gubat sa paglapit sa kanya. Ngunit nang halos isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya, ay bigla itong natumba at dumaing na para bang merong kung anong masakit dito. Matamang tinignan ni Asulan ang asong gubat. Doon niya napansin ang sariwang sugat sa harapang paa nito sa kanan. Dahil doon ay napagtanto niyang maaaring nais lamang ipagtanggol ng asong gubat ang sarili nito dahil ang akala nito ay sasaktan niya ito. May awang naramdaman si Asulan para sa hayop. Kahit may takot pa rin ay ibinaba niya ang hawak na kahoy na may apoy sa dulo at lumapit siya sa asong gubat. Nang hahawakan niya na ang sugat nito, ay bigla nitong sinakmal ang kanyang kamay. Naramdaman ni Asulan ang pagbaon na mga ngipin ng asong gubat sa kanyang balat. Ngunit sa kabila ng sakit at hapdi, ay hindi gumalaw si Asulan. Hindi niya sinubukang bawiin ang kamay niya at sa halip ay hinayaan niyang maramdaman ng asong gubat na hindi siya kalaban. Hindi kita sasaktan. Gagamutin lang kita. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ang kamay ko.
Nasasaktan na ako. Narinig niya ang bahagyang pag-angil ng asong gubat habang mahigpit pa rin ito na nakakagat sa kanyang kamay. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Hindi kita sasaktan. Mula ako sa tribo ng mga manggagamot at may dala akong gamot sa sugat. Kaya kong gamutin ang sugat mo. Tila naintindihan naman ng asong gubat ang sinabing yun ni Asulan at dahan-dahang lumuwag ang pagkakakagat nito sa kanya. Ilang sandali pa ay tuluyan na nitong binitiwan ang kamay ni Asulan, ngunit nanatili lang itong nakahiga sa lupa. Nakatitig ito sa kanya na parang tinatansya pa rin kung dapat pa rin ba siyang pagkatiwalaan. Mabilis na inabot ni Asulan ang sisidlan ng kanyang mga gamit. Isa-isa niyang inilabas ang mga halamang gamot para sa sugat at ang natirang benda na yari sa tela. Napansin niya na hindi na umaangil ang asong gubat, kaya hinawakan na niya ang paa nitong may sugat. Ninuya niya ang halamang gamot at saka yun ang itinapal sa sugat ng asong gubat. Napaangat ang ulo ng asong gubat at parang magagalit na naman, kaya agad na nagsalita si Asulan. Oo, alam ko masakit, kaibigan, pero kailangan mong tiisin. Alam ko na matapang ka at naniniwala ako na kaya mo to. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Gagamutin kita. Maingat na ikinalat ni Asulan ang gamot sa sugat ng asong gubat. Sinisikap niyang hindi masyadong madiin upang hindi ito lalo pang masaktan. Matapos yun, ay kinuha niya ang telang benda at itinali yun ng maayos sa sugat ng aso. Siniguro ni Asulan na maayos ang pagkakatali ng benda upang hindi yun matanggal. Napangiti siya nang mapansin niyang hindi na masyadong galit ang asong gubat sa kanya. Sa muling pagsusuri ni Asulan sa asong gubat, ay napansin niya na nanginginig pa rin ito. Inisip niya na baka dahil sa lamig o kaya naman ay sa gutom. Agad niyang kinuha ang maliit na piraso ng tinapay mula sa kanyang sisidlan. Itinapat niya yon sa bibig ng asong gubat. Kaibigan, kung nagugutom ka, kainin mo ito. Pasensya ka na. Ito lang ang meron ako eh. Natapon yata yung iba kong tinapay nung nahulog ako sa bangin. Nag-aalangan pa sa una ang asong gubat. Ngunit sa huli ay marahan itong kinagat at kinain ang tinapay na ibinigay dito ni Asulan. Kinuha ni Asulan ang bote ng tubig. Wala siyang mahanap na sisidlan, kaya sa palad niya inilagay ang tubig at mula roon ay pinainom niya ang asong gubat. Pinanood lang ni Asulan ang asong gubat habang unti-unting nawawala ang pangangatog nito. Hindi niya akalaing sa ganung sitwasyon ay meron siyang makakasama na kagaya niya na sugatan din. Matapos masiguro ni Asulan na maayos na ang lagay ng asong gubat, ay humiga na siya sa tabi ng apoy. Sa wakas, unti-unting bumigat ang kanyang mga mata. Habang pinapanood niya ang nagniningas na apoy, ay tuluyan ng sumara ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang yakapin siya ng antok, habang ang asong gubat ay nakahiga hindi kalayuan sa kanya. Kahit papano, nang dahil sa asong gubat na yon, ay hindi niya naramdaman na siya ay mag-isa. Habang maimbing na natutulog si Asulan, ay may naramdaman siyang banayad na paghaplos sa kanyang pisngi. Umungol siya at tinabig ang tila kamay na humahaplos sa kanyang pisngi at hindi siya nag-abalang ibukas ang kanyang mga mata. "Huwag mo kong istorbohin. Natutulog pa ako." Ang nasa isip ni Asulan ay ang asong gubat ang gumagawa nun sa kanya. Marahil ay ginigising siya ng hayop para humingi ng pagkain o tubig. Ngunit hindi tumigil ang paghaplos na yon sa kanyang pisngi, kaya napilitan na siyang imulat ang kanyang mga mata. Labis na nagulantang si Asulan nang imbis na asong gubat ay isang napakagandang babae ang nakatayo sa kanyang harapan. Nagliliwanag ang buong katawan ng babae. Mahaba ang buhok nito na kulay puti. Nakasuot ito ng mahabang damit na sumasayad sa lupa.
Napaupo si Asulan at umatras siya ng bahagya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Sino ka? Ako si Salimbay. Isa akong diwata. Ako ang asong gubat na tinulungan mo kanina, Asulan. Ano? Ibig mong sabihin? Ikaw yung... Teka, hindi. Hindi ako naniniwalang ikaw yung asong gubat. Hindi ka naman mukhang asong gubat eh. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang anyo ng babae. Nag-anyong puting asong gubat ito. Hindi nagtagal ay bumalik ulit ito sa pagiging diwata at matamis itong ngumiti. Natigilan si Asulan at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Alam ko kung bakit ka narito, Asulan. Hinahanap mo ang halamang gamot na Salimbayan upang mailigtas ang inyong baryo. Sinubukan kita upang malaman ko kung karapat-dapat kang pagkalooban ng aking pagpapala at ikaw ay pumasa sa aking pagsubok. Unti-unting inilalahad ni Salimbayan ang mga palad nito. Mula roon ay unti-unting tumubo ang isang halaman na may maninipis at kumikinang na dahon na kulay rosas. May sariling ningning ang halaman na parabang pinapalibutan yon ng mga alitaptap. Imposible! Yan nga ang halamang gamot na Salimbayan! Yan nga ang hinahanap namin! Hindi makapaniwala si Azulan ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na ang diwatang nagbabantay ng Salimbayan ang siyang kusang magbibigay sa kanya ng kailangan niya. Kunin mo ito, Asulan, at gamitin mo ito upang pagalingin ang iyong bayan. Marahang tumayo si Azulan at hindi niya inalis ang tingin sa mahiwagang halaman na nasa palad ng diwata. Nang humakbang siya papalapit dito, ay saka lang niya napansin ang isang bagay na labis niyang ikinagulat. Wala na ang sakit sa kanyang kanang paa at normal niya na iyong naihahakbang. Teka, paanong magaling na ang aking paa? Pinagaling ko ang pinsala sa iyong paa, Asulan. Wala ka nang dapat bang ipag-alala. Yan ay kasama sa gantimpala sa kabutihan ng iyong pinamalas. Halika, kunin mo na ang Salimbayan. Hindi na nag-atubili pa si Asulan. Maingat niyang kinuha ang halamang Salimbayan mula sa palad ng diwata. Maraming salamat sa iyo, Salimbay. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Napakahalaga sa akin ang halamang ito. Ikaw lang ang tanging pag-asa ng aming baryo para matigil ng pagkalat ng isang misteryosong sakit doon. Kung ganon, ay dapat ka na maglakbay pa uwi. Sundan mo ang ilog sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Doon mo matatagpuan ang daan palabas ng kagubatang ito. Kapag nakalabas ka na sa kagubatang ito, ay lakarin mo lang ang daan na bubungad sa'yo. Teka, Salimbay, hindi mo ba maaaring gamitin ang iyong kapangyarihan upang mabilis ako makabalik sa baryo namin? Baka kasi pwedeng lubos-lubusin mo na ang pagtulong sa akin. Baka lang naman. Napangiti ng bagya si Salimbay, sabay iling. Ang bagay na yan ay hindi sakop ng aking kapangyarihan. Ang paglalakbay pabalik sa inyong baryo ay kailangan mong gawin gamit ang sarili mong lakas at kakayahan. Naiintindihan ko, Salimbay. Maraming salamat po ulit sa inyo. Mag-iingat ka. Nararamdaman kong may ibang puwersang nais ding makuha ang Salimbayan. Protektahan mo ito at huwag mong hahayaang mapunta ito sa maling mga kamay. Magsasalita pa sana si Asulan nang biglang naglaho na si Salimbay. Sayang. Hihingi pa sana ako ng pagkain sa kanya. Pero di bale, ang importante ay nasa akin na Salimbayan. Mabilis na nagpasya si Asulan. Inilagay niya ang halamang Salimbayan sa kanyang sisidlan. Matapos yun,
ay lumabas na siya ng kuweba at sumalubong sa kanya ang matinding sikat ng araw. Agad niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay palabas ng kagubatan. Tinandaan niya ang sinabi ni Salimbay at nang makita niya ang ilog ay nilakad niya ang direksyon kung saan lumulubog ang araw. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ay patuloy na naglalakad si Asulan. Bagamat hindi niya alam kung gaano katagal ang guguguli niya bago siya makalabas ng kagubatan, ay determinado pa rin siyang makauwi sa baryo nila. Dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang Salimbayan, ang halamang gamot na magpapagaling sa kumakalat na sakit sa kanilang baryo. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay isang matangkad at matipunong lalaki ang sumalubong sa kanya. May matalim itong tingin at waring galing sa isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Kaibigan, baka may pagkain ka pa riyan. Gutom na ako. 2 araw na ako naglalakad at tanging tubig lamang sa ilog ang laman ng aking sikmura. Bagyang natigilan si Asulan at tinignan niya ang lalaki. Kahit matikas ang tindig nito, ay halata naman sa mukha nito ang pagod. Hindi naman niya naramdaman na dapat niya itong paghinalaan. Wala na akong tinapay eh. Pero titignan ko, baka may natira pa. Inilapag ni Asulan ang sisidlan sa harap at binuksan yun. Inilabas niya ang halamang Salimbayan upang maghalungkat sa loob ng kanyang sisidlan. Ngunit sa kasamaang palad, wala na talaga siyang pagkain na natira. Nako, pasensya na ho. Wala na po pala talaga ako natirang tinapay, Manong. Napako ang tingin ng lalaki sa halaman na hawak ni Asulan. Napansin naman yun ni Asulan at doon na siya nagsimulang kabahan. Napakaganda naman ng halaman mo. Anong klaseng halaman yan? Mas lalong nagduda si Asulan sa interes na ipinapakita ng lalaki sa Salimbayan. Naisip niya ang babala ni Salimbay na may ibang puwersang gustong makuha ang Salimbayan. Hindi niya alam kung sino o ano ang puwersang yon, pero alam niya na hindi siya maaaring maging pabaya. Normal na halaman lang po ito, Manong. Nakuha ko lang po dito sa kagubatan. Nagandahan po ako kaya kinuha ko. Ano ang pangalan mo, binata? Ako po si Asulan. Kayo po? Ako si Daragit. Pagkasabi ni Daragit nun, ay lumapit pa ito ng bahagya kay Asulan. Maaari ko bang hawakan ang halaman na yan? Napakaganda kasi. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng halaman. Pasensya na, Manong, pero hindi pwede. Teka, kailangan ko na palang umalis. Pasensya ka na pala ulit kung wala akong naibigay na pagkain sa'yo. Agad na ibinalik ni Asulan ang Salimbayan sa kanyang sisidlan at isinabit niya na yon sa kanyang balikat. Hindi na niya hinintay na magsalita ulit si Daragit at mabilis na siyang naglakad palayo sa lalaki. May naramdaman siyang kung anong hindi tama kay Daragit. Nang makalayo na si Asulan, ay sandali siyang huminto upang lingunin si Daragit. Wala na si Daragit sa lugar kung saan niya ito iniwan. Napalunok si Asulan at lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Habang naglalakad si Asulan sa kagubatan, ay mas naging matindi ang sikat ng araw. Hindi nagawang saluhin ng mga punong naroon ang pagtama ng masakit na sikat ng araw sa kanyang balat, kaya tagaktak ang pawis sa kanyang muka at katawan. Wala din siyang ibang inilalaman sa kanyang tiyan, kundi ang tubig mula sa ilog na kanyang sinusundan. Ilang beses na siyang tumigil upang uminom dahil palaging nanunuyo ang kanyang lalamunan ng dahil sa labis na pagod. Makalipas ang ilang oras, ay naramdaman na ni Asulan ang pagbigat ng kanyang katawan. Ang kanyang mga paa at binti ay nagsimula ng sumakit, ngunit sa kabila nun ay hindi siya huminto at sumuko. Makalipas ang ilang oras, ay kumagat na ang dilim. Mas ramdam ni Asulan ang pagod at alam niya
na kapag pinilit pa niyang magpatuloy ay baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Nang makakita siya ng isang malaking puno, ay nagdesisyon siya na doon muna magpahinga. Maraan siyang umupo sa ilalim ng puno. Isinandal niya ang kanyang likod sa katawan ng puno. Mula roon ay nakita niya ang kalangitan na punong-puno ng mga bituin. Dahil doon ay naalala niya ang kanyang ama. "Huwag po kayo mag-alala, tatay. Malapit na tayo magkasamang muli. Alam ko po na labis na po ang pag-aalala niyo para sa akin. O baka nga iniisip niyo na patay na ako. Sana'y mahintay niyo pa po ko, tay. Pauwi na po ako." Napayuko si Asulan at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sisidlan. Hindi nagtagal ay humiga na si Asulan sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at niyakap niya ang kanyang sisidlan. Yun ang kanyang paraan upang protektahan ang pinakamahalagang bagay na meron siya ng sandaling yon. Sa kabila ng takot at pangamba, ay pinilit ni Asulan na ipahinga ang kanyang pagod na katawan. Sa gitna ng mababaw na tulog ni Asulan, ay bigla siyang nagising dahil sa kaluskos na kanyang narinig. Umupo siya at sa kanyang unahan ay nakita niya ang dalawang anino na marahang lumalapit sa kanya. Dahil doon ay mabilis siyang bumangon. Nang malapit na ang mga anino sa kanya, ay doon niya nakita ng buo ang mga nilalang sa kanyang harapan. Dalawang aswang yon na may nanlilisik na mga mata. Hindi nagpadala sa takot si Asulan. Mabilis niyang kinuha ang patalim mula sa kanyang sisidlan at itinapat yon sa mga aswang matapos niyang tumayo. Hindi siya makapaniwala na may ganong nilalang sa kagubatan na yon. "Huwag kayong lalapit! Subukan nyo! Hindi ako natatakot sa inyo! Kayang-kaya ko kayong labanan kahit mag-isa lang ako!" Hindi natinag ang mga aswang. Umangil pa ang mga yon ng malakas na parang nais ng mga yon na masindak si Asulan. Biglang sumugod ng mabilis ang isang aswang at halos hindi na nakita ni Asulan ang paggalaw nito. Nang nasa harap na niya ang isang aswang, ay sinubukan niya itong undayan ng saksak, ngunit mabilis itong nakaiwas. Tatakbo na sana si Asulan, pero hinawakan at hinila ng isa pang aswang ang hawak niyang sisidlan. Hindi niya pinakawalan ang sisidlan at mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya roon. Alam niya na hindi niya yun maaaring ibigay sa aswang dahil naroon ang salimbayan, ang pag-asa ng kanilang bayan. Dahil walang balak ang aswang na bitiwan ang sisidlan ni Asulan, ay muli niyang ginamit ang patalim. Buong lakas niyang sinaksak sa balikat ang aswang. Doon na malakas na hinila ni Asulan ang sisidlan. Nang mabitiwan yun ng aswang, ay malakas niya itong sinipa sa tiyan. Bumagsak ito sa lupa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mabilis na tumakbo palayo si Asulan, ngunit isang tao ang nabangga niya. Napaatras siya at nagulat nang makita kung sino ang nasa kanyang unahan. "Daragit!" Asulan, ano nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? "Tulungan mo ko! May mga aswang! Inaatake nila ako!" Hindi na nagsalita pa si Daragit. Mabilis itong lumingon sa mga aswang at walang pagdadalawang isip itong sumugod sa mga yon na parang wala itong katiting na takot. Sa malakas nitong suntok at sipa ay nagawa nitong mapaatras ang mga aswang. Hindi makapaniwala si Asulan sa nakikita niya dahil tila sanay na sanay si Daragit sa ganong labanan. Tila natakot ang dalawang aswang kay Daragit at umatras ang mga yon. Mabilis na tumakbo ang mga aswang hanggang sa tuluyang nilamon ang mga yon ng kadiliman. Lumapit si Daragit kay Asulan na nanginginig pa rin sa takot. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya ng sandaling yon. Ayos ka lang ba, Asulan? Hindi ka ba nila nasugatan? "Hindi naman. Maraming salamat, Daragit. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung hindi ka dumating, malamang patay na ako ngayon." Walang anuman. Delikado sa kagubatang ito, lalong-lalo na sa gabi.
Maraming gumagalang aswang dito na laging naghahanap ng kanilang magiging biktima. Napatingin si Asulan sa direksyon kung saan tumakbo ang mga aswang. Alam niyang may posibilidad na bumalik ang mga yon anumang oras. San ka ba papunta? Ihahatid na kita. Nagdalawang isip si Asulan, pero nang maalala niya ang pag-atake ng mga aswang, ay napagtanto niyang mas ligtas nga siya kung may kasama siya. Kahit hindi pa niya lubos nakilala si Daragit, ay mas mabuti nang may kasama siyang kayang makipaglaban sa mga aswang kaysa mag-isa niyang tahakin ang kagubatan. Salamat ulit, Daragit, ah. Pasensya na sa abala. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas kang makarating sa iyong pupuntahan. Sinilip ni Asulan ang kanyang sisidlan. Nakahinga siya ng maluwag dahil naroon pa rin ang salimbayan at hindi yun nagkaroon ng kahit na konting pinsala. Hindi nagtagal ay naglakad na si Asulan habang nasa tabi niya si Daragit. Patuloy na naglalakad sina Asulan at Daragit sa gitna ng madilim na kagubatan. Hindi na nagawang itago ni Asulan ang labis na pagod at antok. Makailang beses siyang natumba at huminto dahil pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan. Hanggang sa naisipan na nga ni Asulan na magtanong sa kanyang kasama. Daragit, ano palang ginagawa mo sa kagubatan na to? May hinahanap ako. Isang napaka-importanteng bagay. Anong bagay yon? Baka matulungan kita. Hindi sinagot ni Daragit ang tanong na yon ni Asulan, kaya hindi niya na ito pinilit na magsalita. Makalipas ang ilang minuto, ay mas lalong naramdaman ni Asulan ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Bumagal na ang pagakbang niya na parang anumang sandali ay bibigay na ang kanyang katawan. Napansin naman yun ni Daragit at huminto muna ito sa paglalakad. Magpahinga ka na muna, Asulan. Ramdam kong hindi mo na kaya magpatuloy sa paglalakad. Isa pa, mas ligtas kung bukas ng umaga na lang tayo maglalakbay. Tama ka, Daragit. Hindi na talaga kaya ng katawan ko. Kailangan ko na magpahinga kahit saglit lang. Huwag ka mag-alala at kasama mo naman ako. Kung sakaling bumalik ang mga aswang na yon, ay kayang-kaya ko silang itaboy ulit. Tumingin sila sa paligid at napansin nila ang isang malaking puno na may malalapad na ugat. Sinabi ni Daragit na maaari silang magpahinga doon. Tinungo nila ang malaking puno. Sumandal sa puno si Daragit at saka pumikit. Habang si Asulan naman ay inalis ang pagkakasabit ng sisidlan sa kanyang balikat. Humiga siya sa malamig na lupa at niyakap ang kanyang sisidlan. Ipinikit na rin ni Asulan ang kanyang mga mata at dahil kampante siya, dahil naroroon si Daragit, ay mabilis siyang nakatulog. Sa gitna ng maimbing na pagtulog ni Asulan, ay bigla siyang napabalikwas. Agad siyang napaupo habang may hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nagulat siya nang makita niya ang diwatang si Salimbay sa kanyang harapan. Salimbay? Diyos ko, ikaw lang pala. Akala ko kung sino na eh. Hindi sumagot ang diwata. Marahang tumayo si Asulan at nagtaka siya sapagkat hindi niya na nakita doon si Daragit. Alam kong nagtataka ka kung bakit nawala ang lalaking tumulong sa'yo laban sa dalawang aswang. Ngunit hindi lamang siya ang nawawala, Asulan. Nanlamig si Asulan. Agad niyang kinuha ang kanyang sisidlan at nang silipin niya ang loob nun, ay nanlumo siya dahil wala na roon ang salimbayan. Bumagsak ang balikat niya at may pagtatakang tumingin siya kay Salimbay. Ang ibig mo bang sabihin ay tinangay ni Daragit ang salimbayan? Tama ka, Asulan. Binalaan na kita na may ibang puwersang nais ding makuha ang salimbayan. Patawad. Patawad, Salimbay. Naging pabaya ako. Masyado ako nagtiwala kay Daragit. Dahil iniligtas niya ako, inisip kong wala siyang masamang hangarin sa akin. Napakatanga ko. Hindi ako nag-iisip.
Sadyang maraming tao ang mapanlinlang, Asulan. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan ay tunay na mabuti. May ilan na nagbibigay ng tulong, hindi dahil nais nilang makatulong, kundi dahil may mas malalim silang pakay. Hahanapin ko si Daragit at kukunin ko sa kanya ang salimbayan. Hindi ako pwedeng bumalik sa aming baryo na hindi ko yung dala. Yun na lang ang aming pag-asa. Matapos yun, ay agad na kinuha ni Azulan ang patalim sa kanyang sisidlan. Maigpit niya yung hinawakan. Alam niyang wala na siyang dapat sayangin na oras. Kailangan niyang hanapin si Daragit at bawiin ang salimbayan bago pa yun tuluyang mawala sa kanya. Akmang haakbang na sana si Asulan para umalis nang muling magsalita si Salimbay. Hindi mo yata nauunawaan kung sino talaga ang kalaban mo, Asulan. Anong ibig mong sabihin, Salimbay? Si Daragit ay isang aswang. Isang pagpapatiwakal lang gagawin mo kung haharapin mo siya, lalo na't wala kang kasanayan sa pakikipaglaban sa isang tulad niya. Kung susugod ka ngayon, maaaring kamatayan lamang ang sapitin mo. Mariing napakagat sa labi niya si Asulan. Doon niya napagtanto na totoo ang sinabi ni Salimbay dahil kahit doon sa dalawang aswang ay wala siyang naging laban. Pero hindi ko pwedeng hayaan na mawala ang salimbayan. Yun lang ang pag-asa ng aming baryo para gumaling ang mga tao ron. Hindi kita pipigilan sa iyong hangarin, Asulan. Hanapin mo si Daragit at bawiin mo sa kanya ang salimbayan. Ngunit bago mo gawin yon, ay may isang bagay kang kakailanganin. Itinaas ni Salimbay ang isa nitong kamay at mula sa palad nito ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na batong kulay asul na bahagyang kumikinang. Ano yan, Salimbay? Ito ang makapangyarihang mutya ng asong gubat. Habang tangan mo ito, magkakaroon ka ng katangian ng isang asong gubat. Magkakaroon ka ng hindi pangkaraniwang lakas at bilis na hindi taglay ng isang pangkaraniwang tao. Ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala ko sa iyo ito, Asulan. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Asulan ang mutya mula sa diwata at nang ikulong niya yon sa kanyang palad ay isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Tila nagising ang isang lakas na hindi niya alam na meron siya. Maigpit na hinawakan ni Asulan ang mutya at matapang na tumingin kay Salimbay. Mahal na diwatang Salimbay, hahanapin ko si Daragit at kukunin ko sa kanya ang salimbayan. Matapos yun, ay isinilid na ni Asulan ang mutya ng asong gubat sa kanyang bulsa. Naramdaman niya na mas naging gising ang kanyang pandama, naging matalas ang kanyang mga mata, at maging ang pang-amoy niya ay naging kasing talas gaya ng sa asong gubat. Sinamyo ni Asulan ang hangin at naamoy niya mula roon si Daragit. Wala na siyang sinayang na oras. Mabilis siyang tumakbo at sinundan niya ang amoy ni Daragit. Sa gilid ng kanyang paningin ay napansin niyang kasabay niyang tumatakbo si Salimbay hanggang sa nag-anyong puting asong gubat, ang diwata. Hindi nagtagal ay palakas ng palakas ang amoy ni Daragit. Alam ni Asulan na malapit na siya sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. Makalipas lamang ang ilang minuto ng pagtakbo, ay nakita na ni Asulan si Daragit. Nakatalikod ito sa gawi niya at naglalakad habang bitbit nito sa isang kamay ang salimbayan. Hindi na nagdalawang isip pa si Asulan. Gamit ang bilis at lakas na bigay ng mutya, ay mabilis siyang sumugod kay Daragit. Nang malapit na siya rito, ay buong puwersa niya itong sinipa sa likod. Napasubsob naman sa lupa si Daragit. Agad na tumayo si Daragit at nang humarap ito kay Asulan, pinunasan nito ang dugo sa gilid ng labi nito gamit ang sarili nitong kamay. Hayop ka! Traidor ka! Ibalik mo sa akin ang salimbayan! Traidor! Hindi ako traidor, Asulan. Sadyang napakadali mo lang utuin.
Masyado kang madaling magtiwala. Akin ang salimbayan, Daragit. Kailangan niya ng mga tao sa aming baryo. At ano sa tingin mo? Hindi ko rin ito kailangan. Ang halamang ito, ang tanging makapagpapagaling sa sakit ng aming pinuno. Hindi siya maaaring mawala dahil hindi magpapatuloy ang lahi naming mga aswang. Naningkit ang mga mata ni Asulan. Mas lalong nagliyab ang kanyang galit. Mas lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan para bawiin yan sa'yo. Hindi ako papayag na gamitin mo sa limbayan sa kasamaan. At ano naman ang magagawa mo? Lalabanan mo ko? Hindi mo nga nagawang labanan ng dalawang aswang kanina. Ako pa kaya? Huwag kang magpakabayan ni Asulan. Bakit hindi mo ako subukan ngayon? Tignan natin ang kakayahan mo. Nang sandaling yon, mula sa likuran ni Asulan ay dumating si Salimbay na nasa anyo pa rin ng isang malaking puting asong gubat. Tahimik itong lumapit at tumayo sa tabi niya. Ang matatalas nitong mga mata ay nakatuon kay Daragit. Nagtawag ka pa talaga ng kakampi. Pero kahit sino o ano pa ang tawagin mo para labanan ako, ay hindi kayo magtatagumpay sa lakas at bangis ko. Maingat na inilapag ni Daragit ang salimbayan sa ilalim ng isang puno. Pagkatapos ay muli itong humarap kay Asulan at sa puntong yun ay nagsimula na itong magbago ng anyo. Lumaki ng bahagya ang katawan nito at tinubuan ito ng makapal na balahibo. Nagkaroon si Daragit ng matutulis na mga ngipin at kuko. Sa isang kisap mata ay tuluyan na itong naging aswang. Hindi naman nagpakita ng takot si Asulan sa harap ni Daragit. Inilagay niya ang buong tiwala niya sa mutya ng asong gubat na ipinagkaloob sa kanya ng diwatang si Salimbay. Naunang sumugod si Daragit, tinangka nitong sunggaban si Asulan, ngunit agad yung naiwasan ni Asulan. Ramdam niya ang bilis ng kanyang galaw at tila nababasa ng utak niya ang mga gagawin ng kanyang kalaban. Dama ni Asulan ang pagbalot ng lakas at kapangyarihan ng mutya sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay si Asulan naman ang umatake gamit ang kanyang patalim. Hindi nagawang umilag ni Daragit nang saksakin niya ito sa tiyan gamit yon. Napaatras ang aswang habang sumisigaw dahil sa natamong sugat. Ngunit hindi pa rin sumuko si Daragit at mataas itong tumalon at tinumbok ang kinaroroonan ni Asulan. Inumang nito sa kanya ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit bago pa makalapit si Daragit kay Asulan, ay bigla itong sinalubong ng asong gubat. Sinunggaban nito sa leeg ang aswang. Bumagsak ang aswang sa lupa habang mariin na nakabaon ang mga ngipin ng asong gubat sa leeg nito. Sinamantala naman ni Asulan ang pagkakataon na yon. Inipon niya ang kanyang lakas at tumakbo siya papalapit kay Daragit. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya bago niya mariin na itinarak ang patalim sa dibdib ni Daragit. Hinila niya yon pababa, papunta sa tiyan nito. Bumulwak sa malaking sugat na yon ni Daragit ang masaganang dugo at lumabas pa ang ilang lamang loob nito. Unti-unting nawalan ng bangis ang mga mata ni Daragit hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Tumayo si Asulan sa tabi ng bangkay ni Daragit habang ang asong gubat naman ay bumalik na sa pagiging diwata nito. Masyado kang mayabang, Daragit. Nakita mo na ang nangyari sa'yo. Masyado mo minaliit ang isang taong may magandang hangarin. Ngayon, ikaw ang natapos sa sarili mong laro. Nagtagumpay ka, Asulan. Binabati kita. Pinatunayan mo lang na ikaw talaga ang karapat-dapat na magmay-ari ng mutya ng asong gubat. Sana'y huwag kang magbago at patuloy mo yung gamitin sa kabutihan upang ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Maraming salamat sa inyo, mahal na diwatang Salimbay. Napakalaki na naitulong mo sa akin. Simula sa pagbibigay mo sa akin ng salimbayan hanggang sa pagkakaloob mo sa akin ng mutya ng asong gubat. Lumayo si Asulan sa bangkay ni Daragit at kinuha niya ang salimbayan.
Muli niya yung inilagay sa kanyang sisidlan at muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pauwi sa kanilang baryo. Bitbit ang halamang salimbayan ay tahimik na naglalakad si Asulan palabas ng kagubatan. Nakasunod pa rin sa kanya si Salimbay na nasa anyong asong gubat. Ramdam niyang nais ni Salimbay na makasiguro na ligtas siyang makakarating sa kanilang baryo. Hindi nagtagal ay sumikat na ang araw at nakarating na rin si wakas si Asulan sa labas ng kagubatan. Doon ay nakita niya ang isang mahabang daan at walang pagdadalawang isip na tinahak niya yon. Hindi maitago ni Asulan ang pananabik sa kanyang puso dahil alam niyang malapit na siyang makarating sa baryo nila. Hindi nga nagtagal ay narating na niya ang kanilang baryo at habang naglalakad siya ay napansin niya na hindi makapaniwala ang mga tao habang nakatingin sa kanya. May narinig si Asulan na bulungan na ang akala ng mga ito ay patay na siya. Hindi inaasahan ni Asulan na sa kanyang paglalakad ay makakasalubong niya ang kanyang ama na si Tolome. Bakas sa mukha ng kanyang ama ang gulat. Lumapit ito sa kanya at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ang kanyang muka. Hindi nagtagal ay nagsimula ng tumulo ang mga luha nito. Tay! Tatay! Anak! Buhay ka! Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip lang? Mahinang tumawa si Asulan sa sinabi ng kanyang ama. Hindi ka nananaginip, Tay. Buhay po talaga ako. Imposible. Paano nangyaring buhay ka pa? Napakataas ng bangin kung saan ka nahulog. Tay, mahabang kwento, pero ang malaga, ito po, dala ko na po sa limbayan. Matatapos na rin po sa wakas ang paghihirap ng mga tao dito sa baryo natin. Hawak ko na po ang lunas sa kumakalat na sakit dito sa ating baryo. Mula sa sisidlan na dala ni Asulan ay inilabas niya ang salimbayan. Napanganga si Tolome nang makita nito ang mahiwagang halaman. Diyos ko, yan na nga ba talaga ang salimbayan, Asulan? Opo, Tay. Ito nga po ang salimbayan. Kusa po itong ibinigay sa akin ng diwatang nagbabantay sa halaman na to. Pero mamaya na po tayo magkwentuhan. Kailangan na nating dalhin ito kay Tatang Elyong dahil siya lamang ang nakakaalam kung paano to gamitin. Tumango si Tolome at mabilis nitong pinunasan ng luha gamit ang mga kamay nito. Bago magtungo sina Asulan kay Tatang Elyong, ay lumingon muna si Asulan sa kanyang likuran at nakita niya si Salimbay na nasa anyong asong gubat pa rin na naglalakad na pabalik sa daan na tinahak nila kanina. Alam ni Asulan na tapos na ang misyon ni Salimbay kaya oras na para bumalik ito sa tahanan nito. Maraming salamat sa iyo, mahal na diwatang Salimbay. Ano ka mo? May sinasabi ka ba, anak? Wala po, Tay. Tara na po kay Tatang Elyong. Sigurado po ako na matutuwa siya dahil nasa atin na po ngayon ang salimbayan. Hindi lang matutuwa si Tatang Elyong, kundi magugulat din dahil ang akala namin ay patay ka nang talaga. Napangiti si Asulan sa sinabi na yon ng kanyang tatay. Hindi na siya nagsalita at magkasabay na nilang tinahak ng kanyang ama ang daan patungo sa kubol ni Tatang Elyong. Matapos matanggap ni Tatang Elyong ang halamang salimbayan mula kay Asulan, ay agad nito yung ginamit upang gamutin ang mga may sakit sa baryo nila. Sa loob lamang ng ilang araw, ay marami na ang gumaling at tuluyan nang napigilan ang pagkalat ng misteryosong karamdaman. Upang mapanatili naman ang biyaya ng salimbayan, itinanim ni Tatang Elyong ang ugat nito at inalagaan. Yun ay upang sa susunod na kailanganin nila ang kakayahan nito sa pagpapagaling ng kahit na anong sakit, ay hindi na nila kailangan suungin ang matinding panganib upang hanapin itong muli. Samantala, si Asulan ay itinanghal na bayani ng kanilang baryo. Marami ang humanga sa kanyang katapangan at determinasyon matapos marinig ang kanyang kwento kung paano siya nakaligtas sa bangin.
nilabanan ng mga aswang at nagtagumpay sa pagkuha ng salimbayan. Tuluyan na ring tinanggap ni Asulan ang responsibilidad na kaakibat ng mutya ng asong gubat. At sa paglipas ng panahon, hindi lamang siya nakilala bilang isang mandirigmang handang ipagtanggol ang kanilang baryo mula sa kasamaan, kundi nakilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na manggagamot sa kanilang tribo. Nagagawin ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng kanyang mga minamahal sa buhay.